Sabi ni Haruka na siya ay kanyang kapatid, at siya ay nahupa dahil hindi siya ang kanyang girlfriend. Nang makita ni Yorihime, ang kapitbahay ni Haruka, na naglalakad silang magkasama, sinabi niya kay Kozu na siya ay kamukha ng kanyang nakatatandang kapatid. Pagkatapos, sa kanyang pag-uwi, naaalala niya ang kanyang pagkabata at ang kanyang unang pagkikita kay Haruka. Pagkatapos, biglang nagpakita si Haruka sa harapan niya, na nagdulot ng pinsala kay Yorihime, at umuwi silang magkasama. Ngunit si Sora, na naghintay sa pagbabalik ni Haruka buong araw, ay napansin silang magkasama. Kaya't pagkapasok ni Haruka, tinanong siya ni Sora kung bakit niya inaasikaso ang kanyang mga mensahe. Napagtanto ni Haruka na nagpadala si Sora ng maraming mensahe sa kanya, kaya't humingi siya ng tawad. Nang gabing iyon, pumasok si Sora sa kwarto ni Haruka at humingi siya na magbigay siya sa kanya. Ngunit nang mapansin ni Sora ang pagkabahala ni Haruka, nagbigay siya ng palusot na ipamimigsi siya ng kanyang school uniform. Kinabukasan, habang umaalis si Haruka papuntang paaralan, narinig niyang sumigaw si Sora dahil nakita ang mga lamok sa kwarto. Pagbalik niya, mahigpit na yumakap si Sora sa kanya, kaya't naramdaman ni Haruka ang kanyang mga hinog na prutas. Pagdating sa paaralan, sinabi ni Haruka kay Akira ang tungkol sa mga lamok at humingi siya ng tulong na pumunta sa kanyang bahay sa gabi para kumuha ng mosquito net. Nang ipahayag ni Kazuha ang kanyang pagnanais na samahan siya, napagtanto ni Ronin na gusto niya si Haruka, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos, sa gabi, pumunta si Haruka kasama si Akira sa kanyang bahay, na matatagpuan sa isang mataas na dambana. Nang ibigay ni Akira sa kanya ang mosquito net, tumingin siya sa kanyang plano, na nagpasensya sa kanya. Pagkatapos makuha ang mosquito net, pumunta siya sa isang malapit na tindahan upang bumili ng ice cream, kung saan tinanong niya ang may-ari ng tindahan, si Hero, tungkol kay Akira, na nagbigay sa kanya ng payo na huwag magsaliksik tungkol sa nakaraan ni Akira. Nang pauwi na siya na may ice cream, dumating si Kazuha sa kanyang kotse, at inalok siyang ihatid sa kanyang bahay. Inilarawan ni Haruka si Kazuha bilang isang mabait na tao na palaging nag-aalaga kay Akira. Matapos marinig ang papuri ni Haruka, nagalak ang puso ni Kazuha. Pagdating sa bahay ni Haruka, nais ni Kazuha na tulungan si Haruka na magtahi ng mga buttons para sa school uniform ni Sora, kaya't nanatili siya roon. Nakita ni Sora ang kanilang pag-uusap, kaya't tumayo siya sa labas ng kwarto at nagselos na nakinig sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos umalis ni Kazuha, nang ibigay ni Haruka ang damit kay Sora, tumanggi siyang kunin ito. Ngunit kinabukasan, sinuot niya ang kanyang damit at naghahanda na pumunta sa paaralan. Sa paaralan, nalaman nila na lahat ay kailangan maglinis ng pool ng magkasama. Lahat ng mga babae ay nasisiyahan sa paglilinis ng pool, at ang mga lalaki ay nasisiyahan sa panonood sa kanila. Si Kazuha ay lubusang nabasa at naging nakikita ang kanyang panloob na damit, kaya't dinala siya ni Akira sa banyo upang magpalit ng damit. Nang makita ni Haruka ang telepono ni Kazuha sa lupa, pumunta siya sa banyo upang ibalik ito. Ngunit may kakaibang tunog ng mga babae mula sa loob ng banyo, na tila naglalaro sila sa isa't isa. Nang makita ni Kazuha ang kanyang katulong, inakusahan siya ni Kazuha ng pagmamasid, ngunit ipinaliwanag ni Haruka na dumating siya upang ibalik ang telepono. Pagkatapos, habang naglalakad si Haruka pauwi, sumugod si Kazuha sa kanya at tinanong siya kung ano ang narinig niya. Sabi ni Haruka na narinig niya ang kanilang kakaibang mga tinig, na tila nagpapahiwatig ng isang espesyal na relasyon sa pagitan nila. Pinabulaanan ito ni Kazuha na nagsasabing si Akira ay kanyang stepsister, kaya't palagi niyang inaalagaan ito. Kinabukasan, lahat sila ay pumunta sa beach para magbakasyon. Lahat ay masaya, ngunit si Sora ay nakatuon sa kanyang kapatid, na nakaupo malapit kay Kazuha. Kapag nais ni Kazuha na pumunta at makipaglaro sa iba, pinigilan siya ni Haruka at nanatili siya, at nag-spend sila ng buong araw na magkasama. Kahit na nagbabalik sila sa bahay sa tren, magkasama silang umuupo, at si Sora ay patuloy na tumitingin sa kanila. Nagsimulang magustuhan nila ang isa't isa, at kinabukasan, nagbalik silang magkasama mula sa paaralan. Humiling si Kazuha kay Haruka na tulungan siya sa paparating na summer festival, at pumayag si Haruka. Ngunit hindi niya ito magawa ng maayos, kaya't sinimulan ni Kazuha na ipaliwanag sa kanya, ngunit ang kanyang pansin ay nahuhulog sa kanyang mga hinog na prutas. Kinabukasan, naglalabas sila ng oras nang makilala nila ang ama ni Kazuha, na pinagalitan siya dahil sa pagka-late sa tuition class noong nakaraang araw, at pinagtanggol siya ni Haruka sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na siya ay nagpakita sa kanya sa lungsod.
Pagkatapos, dinala niya siya sa labas, ngunit lumala ang mood ni Kazuha, kaya't dinala siya ni Haruka sa pamilihan, kung saan naglaro sila ng mga laro na nagpabuti sa kanyang pakiramdam. Pagbalik nila mula sa kanilang paglabas, lumapit si Kazuha sa kanya upang anyayahan siya sa birthday party ni Akira, ngunit hindi nakatiis si Haruka at niyakap siya at sinimulan silang halikan ng masigasig. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging pagmamahalan, ngunit isang araw, habang nagbabalik sila mula sa paaralan, sinabi sa kanila ni Hero na hindi niya matukoy kung nasaan si Akira. Nagmamadali silang pumunta sa bahay ni Akira, kung saan siya ay nakahandusay sa lupa na walang malay. Iniisip ni Kazuha na siya ang may pananabik sa kalagayan ni Akira dahil siya ay nagsimulang gumugol ng lahat ng kanyang oras kasama si Haruka. Kaya't nagpa siya si Kazuha na gumugol muli ng lahat ng kanyang oras kasama si Akira at nagsimulang baliwalain si Haruka. Ngunit napagtanto ni Akira na siya ay nagsasakripisyo ng kanyang relasyon para sa kanya, kaya't hinalikan niya si Kazuha upang ipaalam sa kanya na mas mahal niya si Haruka kaysa sa kanya at pinipilit ang kanyang sarili na baliwalain siya. Pagkaraan ng ilang araw, nagdao si Akira ng birthday party para sa lahat ng kanyang mga kaibigan, ngunit hindi dumalo si Kazuha. Maraming beses na tinawag ni Haruka si Kazuha, ngunit hindi siya tumugon. Pagkatapos, sa kanyang pag-uwi, tinanong ni Akira si Haruka tungkol sa kanyang mga nararamdaman para kay Kazuha, kung saan umamin siya na mahal niya ito. Nakarinig si Sora sa lahat ng kanyang sinabi at sa pagbalik sa bahay, sinubukan niyang lumapit kay Haruka. Ngunit hindi gusto ito ni Haruka, kaya tinanong niya kung bakit hindi siya nagsasabi sa kanya ng anuman tungkol kay Kazuha. Ngunit umalis si Haruka sa bahay sa ilalim ng preteksto na sasabihin niya ito sa kanya mamaya. Bumili siya ng regalo para kay Kazuha at pumunta sa kanyang bahay kung saan natagpuan niya ang kanyang katulong at ibinigay ang regalo sa kanya. Pagkatapos, sa gabi ng Summer Festival, naghihintay sina Haruka at Akira para kay Kazuha na dumating na nakasuot ng kimono. Umalis si Akira mula doon na iniwan silang magkasama. Sinabi ni Kazuha sa kanya na gusto niya ang kanyang regalo at pumunta ang magkasintahan sa pamilihan para maglakad. Nagalit si Kazuha sa kanyang ama dahil hindi niya mahal ang kanyang stepsister na si Akira. Kaya't dinala siya ni Haruka sa bahay ni Akira, kung saan natuklasan ni Kazuha na ang kanyang ama ay nagmamalasakit kay Akira ngunit itinatago ito. Nagdulot ito kay Kazuha na maging emosyonal at inimbitahan ang kanyang kasintahan sa kanyang kwarto. Hindi katulad ng ibang mga protagonist sa anime, hindi nahihiya si Haruka at nag-spend sila ng buong gabi na nagkakaroon ng mga plano kasama siya. Pagbalik sa bahay, napansin niya si Sora na tinitingnan ang kanilang mga larawan noong pagkabata. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang childhood locket, na nagpapaalala kay Haruka na ipinakita sa kanya ni Akira ang isang locket bilang tanging alaala ng kanyang ina. Pagdating niya sa paaralan, nakita niyang nakatayo si Akira sa bintana, tinitingnan ang labas na may disappointment sa kanyang mukha. Tumingin si Haruka sa labas ng bintana, at isang batang babae ang naglalaro kasama ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Haruka sa kanya na sila ay magkaibigan noong pagkabata, at niyakap siya ni Akira ng maamo habang naalala ang kanilang pagkakaibigan. Nahulog si Akira mula sa isang puno at nawala ang tanging alaala ng kanyang ina. Nagpapanggap si Akira na hindi ito malaking bagay para sa kanya, ngunit alam ni Haruka na siya ay labis na nasaktan pagkatapos mawala ang alaala ng kanyang ina. Kaya tinawag ni Haruka si Akira sa hatinabi at hiniling sa kanya na hanapin ang locket ng kanyang ina sa susunod na linggo. Sa linggo, dumating siya sa bahay ni Akira na nakasuot ng minor at pumunta sa kabubatan upang hanapin ang locket. Pagdating ni Haruka sa kanilang lugar ng paglalaro, nagsimula siyang maghukay ng may malaking sigasig. Nakita ni Akira na nagtatrabaho si Haruka ng mabuti. Pagkatapos, nadula si Akira at nahulog sa kanya na nagdulot sa kanila na madumihan, kaya't umuwi sila upang maligo. Ngunit nang maligo si Haruka, sumali sa kanya si Akira sa loob. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok siya sa bathtub at nagsimulang maligo kasama si Haruka, ipinahayag ang kanyang kagustuhang makipagplano kasama siya. Sumang-ayon si Haruka na makipagplano na kanilang ginawa ng may kasiyahan at kasiyahan. Nang malaman ni Haruka na maaaring buhay pa ang ina ni Akira, nag-alok siya na tulungan siyang hanapin ang kanyang ina. Tumingin siya sa mga lumang pahayagan upang malaman pa ang tungkol sa kanyang ina bago siya sumama kay Sora sa dambana para sa seremonya ng gabi. Nakita nila si Akira at si Kazuha at pagkatapos ay dumating ang ina ni Kazuha. Binati ni Akira ang kanyang ina, ngunit umalis ito nang hindi sumasagot. Pagkatapos, lahat ay nagtipon para sa seremonya na nagsimula sa isang tradisyonal na sayaw mula kay Akira.
Napansin ni Haruka na umiiyak si Akira habang sumasayaw, kaya't pagkatapos ng sayaw, pumunta siya upang makipagkita sa kanya sa kanyang kwarto. Doon, napansin niya na sinusunog ni Akira ang isang diary na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang ina. Kinuha ni Haruka ang diary mula sa kanya at pinatay ang apoy. Matapos itong basahin, napagpasyahan niyang may relasyon sa pagitan ng ina ni Kazuha at Akira. Pagkatapos, pumunta siya kay Hero na may diary, ngunit wala siyang alam tungkol dito, kaya't nagpasya si Haruka na magsagawa ng DNA test sa ina ni Akira at Kazuha. Pagkatapos, nakipagkita si Akira kay Haruka at humiling na tapusin ang kanilang relasyon, dahil naniniwala siyang ang lahat ng mahal niya ay mawawala balang araw. Sinubukan ni Haruka na hikayatin siyang huwag tapusin ang kanilang relasyon, ngunit hindi siya nakinig. Pagkatapos, nakipagkita si Haruka kay Kazuha at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa DNA test, at pumayag si Kazuha sa DNA test ng kanyang ina. Nang ipaalam ni Kazuha sa kanyang ina ang tungkol sa DNA test, siya ay nagalit at umalis. Pagkatapos, ipinaalam ni Haruka kay Akira na ang DNA test report ay darating sa loob ng 5 araw, at pumayag siya na makita ito. Gayunpaman, sa araw ng ulat, ipinaalam sa kanya ni Kazuha na nawawala si Akira mula sa kanyang bahay at hindi matukoy ang kinaroroonan. Agad na umalis si Haruka upang hanapin si Akira, at pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, natagpuan niya siya na nakaupo sa istasyon ng tren. Kinuha ni Haruka ang kanyang oras upang kumbinsihin siya na mahal siya ng lahat, at siya ay nag-isip ng muling pag-alis sa lungsod. Pagkatapos, dumating sina Kazuha at Sora kasama ang ulat na ibinigay ni Kazuha kay Akira. Ngunit siya ay nagsimulang umiyak ng emosyonal kahit bago mabasa ang ulat. Pagkatapos dumating ang ina ni Kazuha, at pagkatapos nilang umuwi, ipinakita niya kay Akira ang nawawalang locket. Hiningi niyang basahin nila ang pangalan na nakasulat sa locket, na ang pangalan ay kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na pagkatapos manganak, ang ina ni Akira ay nagkasakit ng malubha, kaya't nagsimula siyang maglaro kasama si Akira at pagkatapos ay inalis ang kanyang locket. Nang mamatay ang kanyang ina ilang araw pagkatapos, ibinigay niya ang locket kay Akira. Pagkatapos ay binasa ni Akira ang DNA report na nagsasabing hindi siya ang kanyang ina. Pagkatapos, nais ni Akira na pasalamatan si Haruka para sa kanyang tulong, kaya't humiling siya sa kanya na makipagplano at nag-spend sila ng buong gabi na nagkakaroon ng mga plano. Sa hinaharap, magpaplano si Haruka kasama ang ibang mga babae, ngunit sa kabila nito, siya rin ay magpaplano kasama ang kanyang kapatid na si Sora, ngunit malalaman natin kung bakit niya ginagawa ito sa susunod na bahagi. Sa huling bahagi na yung napanood, nais ni Akira na pasalamatan si Haruka sa pagtulong sa kanya, kaya't hiningi niya sa kanya na magbuo ng kwento kasama siya at nagbuo sila ng kwento buong magdamag. Ngayon, ipagpatuloy natin. Kinabukasan, nag-uusap sina Haruka at Sora at siya ay nagrereklamo tungkol sa mga lamok na labis na nakakainis sa kanya. Nang maglaon, kumatok si Yorihime sa kanilang pinto at nang buksan ni Haruka ito, ibinigay niya sa kanya ang tradisyonal na panlaban sa lamok. Sinabi ni Haruka sa kanya na magkakasama silang pupunta sa paaralan sa lalong madaling panahon na nagpasaya sa kanya dahil gusto rin niyang makasama siya. Pagdating sa paaralan, patuloy na nakatitig si Haruka kay Yorihime at nang tawagin siya ni Ronnie upang sumilip sa mga babae na nakasuot ng swimsuit, sinabi niya sa kanya na huwag tingnan si Yorihime. Dito napagtanto ni Ronnie na may crush si Haruka kay Yorihime at sinabi niya ito kay Yorihime pero ipinadama niya na hindi siya gusto ni Haruka. Naalala niya ang isang insidente mula sa kanyang pagkabata kung saan tumakas siya mula sa bahay dahil sa away ng kanyang mga magulang at pumunta sa bahay ng kanyang kaibigang si Haruka. Nagsimula siyang bumuo ng kwento kasama si Haruka, ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, nang makita niyang malungkot si Haruka, tumakas din siya mula roon. Sa kasalukuyan, sinusubukan ni Haruka na tawagan si Yorihime, ngunit nang makita niyang papunta si Sora doon, itinago niya ang telepono mula sa kanyang paningin. Nang maglaon, tinawag ni Haruka si Yorihime sa kanyang bahay sa dahilan na kailangan niyang tahiin ang mga buttons sa kanilang damit. Nang nagsimula ng umuwi si Yorihime pagkatapos magtahi, sa panahong iyon, nalaman ni Sora na tinatawagan ni Haruka si Yorihime at sa galit niya, binuksan niya ang pinto ng silid ni Haruka at hindi nila natapos ang halik. Masaya na ipinakita ni Yorihime kay Sora ang kanyang uniforme sa paaralan, ngunit galit na isinara ni Sora ang pinto. Kinabukasan, habang papunta sila sa paaralan, nakita nila si Yorihime na nakatayo sa malayo at sa pagtingin dito, naisip ni Ronnie na hindi pa rin ayos ang mga bagay sa pagitan nila. Kaya tinawagan niya si Haruka at inimbitahan siya sa paaralan tuwing linggo para sa mga leksyon sa paglangoy. Pumunta si Haruka sa paaralan tuwing linggo kung saan nakita niya si Yorihime sa pool. Napagtanto nilang niloko sila ng kanilang mga kaibigan, kaya't humingi si Haruka ng tulong kay Yorihime upang turuan siyang maglangoy. Pumunta siya sa changing room upang magbihis at sumigaw nang makita ang isang bagay na gumagalaw sa loob ng kahon. Nang marinig ang sigaw, tumakbo si Haruka doon at nakita ang isang itim na pusa na nakaupo roon. Dumating ang mga tauhan ng paaralan, ngunit sa puntong iyon ay nakatago na sila. Matapos umalis ang mga tauhan ng paaralan, lumabas sila mula sa kahon.
Pagkatapos, nasira ang kahon dahil sa kanilang timbang kaya't nahulog si Yorihime kay Haruka. Nagpaalala ito sa kanya ng kanyang pagkabata at nagsimula siyang humingi ng tawad kay Haruka para sa pagbubuo ng kwento noong araw na yon. Ngunit ipinaliwanag niya sa kanya na nasiyahan siya sa pagbuo ng kwento kasama siya. Nang magkaayos na sila, nagsimula silang maglakbay sa pag-ibig sa pamamagitan ng paghahalikan sa isa't isa. Ang dalawa ay umuwi mula sa paaralan na parabang magkasintahan at nakita sila ni Sora na nag-uusap sa labas ng bahay. Nang maglaon, sinubukan ni Haruka na sabihin kay Sora na siya ay nasa relasyon kay Yorihime, ngunit umalis siya nang hindi nakikinig sa kahit ano. Kinabukasan, nakasalubong ni Haruka si Yorihime sa daan papuntang paaralan at sila ay ngumiti habang naalala ang kanilang halik noong nakaraang araw. Ngunit hindi gusto ni Sora ang kanilang relasyon, nakita niyang pareho silang masaya. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang. Lumapit si Haruka sa kanya at nagsimulang halikan siya. Samantala, nagising si Sora sa pagdinig ng mga kakaibang tunog at nang buksan niya ang pinto ng silid ni Haruka, nakita niyang masigasig na bumubuo ng kwento si Haruka kasama si Yorihime. Nagalit si Sora at itinapon si Yorihime mula sa bahay at sinabi sa kanya na lumayo sa kanya. Nagmukhang kawawa si Yorihime at umuwi sa kanyang bahay na nahihiya at si Haruka ay parang isang duwag. Sa gabing yon, hindi makatulog si Yorihime habang patuloy na iniisip ang kwento at hindi rin makatulog si Haruka. Kinabukasan, tumigil si Yorihime sa pagkikita kay Haruka at nag-iisa na kumain ng tanghalian. Sinubukan ni Haruka na makipag-usap sa kanya sa labas ng klase, ngunit tumakbo si Yorihime papasok sa klase nang hindi nakikipag-usap sa kanya. Nang maglaon, nakilala ni Haruka si Yorihime sa labas ng paaralan at ipinaliwanag sa kanya na hindi nila dapat isuko ang kanilang relasyon dahil kay Sora. Nang marinig ang kanyang mga salita, na-encourage siya at kinabukasan ay tinanong niya si Sora na sumama sa kanya sa paaralan. Nang maglaon, sinubukan nilang kumain ng tanghalian kasama si Sora, ngunit umalis siya ng galit. Dahil sa pagkakita sa kanila na magkasama, tumataas ang kanyang galit kay Yorihime. Kinabukasan, pumunta sina Haruka at Yorihime sa dalampasigan kasama ang kanilang mga kaibigan upang magsaya, ngunit hindi sumama si Sora dahil kay Yorihime. Habang naglalaro sa dalampasigan, nahulog ang kanilang bola sa tubig at nang pumunta si Haruka upang kunin ito, nahuli siya sa isang malaking alon. Huminto siya sa paghinga, binuhay siya muli ni Yorihime sa pamamagitan ng siye. Samantala, pumunta si Sora sa dalampasigan upang makita si Haruka at nakita niyang binibigyan ni Yorihime ng siye si Haruka. Kinabukasan, nagkaroon ng bahagyang lagnat si Sora, ngunit sa kabila nito, iniwan siya ni Haruka sa bahay at pumunta sa paaralan. Naghintay si Sora sa pinto at pumunta siya sa merkado kasama si Yorihime. Ngunit sa sandaling makakuha siya ng mensahe tungkol sa paglala ng kalusugan ni Sora, agad siyang umalis at nagtungo pauwi. Pagdating doon, nakita niyang si Sora ay nakahiga ng walang malay sa sahig, ngunit hindi tumaas ang kanyang lagnat. Matapos magising, nagsimula siyang bumalik sa paaralan, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Sora. Pagkatapos, dumating din si Yorihime roon at iniwan ni Haruka si Sora na mag-isa sa bahay. Nang bumalik siya, wala siyang mahanap na Sora sa bahay, kaya't naghanap siya kasama si Yorihime. Ang paghahanap ay tumagal ng mahabang panahon, ngunit wala pa rin si Sora, hindi rin siya sumasagot sa mga mensahe. Nang maglaon, nakilala nila si Akira sa daan, na nagdala sa kanila sa nabasag na bisikleta ni Sora. Ramdam ni Haruka ang pananabik para ang basang kabin ay nasunog sa ulan, na nagsimulang sunugin ang tanging alaala ng kanyang ina. Hindi nagpatinag, si Yorihime ay nagmadali sa naglalagablab na kabin at lumabas na may dalang manika. Matapos makuha ang manika, ipinahayag niya na ang pagiging malapit kay Haruka ay nagpapalakas ng takot na mawalan siya ng Haruka. Kinabukasan, kapag kailangan nilang tulungan ang isa't isa sa pagsusuot ng yukata, tinanong ni Sora si Haruka na tawagan si Yorihime para sa tulong. Pagkatapos ay nagbihis sila at nakipagkita sa kanilang mga kaibigan sa pista, pagkatapos ay dinala ni Akira si Sora para maglakad sa merkado. Sinabi ni Haruka kay Yorihime na humiling si Sora na tawagan siya para sa tulong. Pagkatapos nito, dinala ni Haruka si Yorihime sa isang liblib na lugar sa labas ng merkado at nagsimula silang bumuo ng kwento ng may kasiyahan. Nabukasan, habang kumakain ng tanghalian sa paaralan, tinanong ni Yorihime si Haruka na makipag-date at pumayag siya. Pagkatapos ng paaralan, nang umuwi siya, nakita niya si Sora na nakahiga sa sahig na nakasuot ng tuwalya. Tinanong niya siya na magsuot ng damit, ngunit ibinaba niya ang tuwalya at sinubukang akitin siya kaya't tinanong niya siyang umalis. Nang nakahiga siya sa kwarto, naalala ni Haruka ang halik na ginawa niya sa kanyang kapatid. Pagkatapos, tumanggap siya ng tawag mula kay Yorihime at nagsimula silang magplano para sa kanilang petsa sa linggo. Lubos na natuwa si Yorihime para sa kanilang petsa at si Sora ay nakatayo sa labas na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Tinanong siya nito na pumunta sa pamimili kasama siya tuwing linggo.
Nang sinubukan ni Haruka na magbigay ng dahilan na may petsa siya, tinanong siya ni Sora na i-cancel ang kanyang mga plano. Kinabukasan, gusto sanang makipag-usap ni Haruka kay Yorihime upang i-cancel ang petsa, ngunit siya ay labis na nasisiyahan dito kaya't hindi niya ito na-cancel. Pagkatapos, tinanong ni Haruka si Sora na maghintay hanggang sa susunod na linggo para sa pamimili. Nagalit si Sora nang marinig ito at tinanong siya na gumawa ng pinal na desisyon sa umaga. Pumunta si Haruka upang makipagkita kay Yorihime sa umaga at si Sora ay patuloy na nagdurusa ng mag-isa. Naglibot sila sa merkado, bumili si Yorihime ng mga sangkap para gumawa ng paboritong vegetable curry ni Sora na dinala nila pauwi. Ngunit nakita ni Haruka na umiiyak si Sora kaya tinanong niya si Yorihime na i-cancel ang kanilang plano at umalis sa bahay. Matapos umalis si Yorihime, tinanong ni Haruka si Sora kung bakit siya umiiyak at sinabi niyang nagkaroon siya ng bangungot tungkol sa kanila. Kinabukasan, habang papunta sila sa paaralan, nakasalubong nila si Yorihime na nagsimulang maglakad kasama nila. Tinanong siya ni Sora na lumayo sa kanila, naintindihan ni Yorihime ang kanyang punto at iniwan silang mag-isa. Nang maglaon, nang dumating si Haruka sa kusina upang uminom ng tubig, narinig niya ang mga kakaibang tunog mula sa silid ni Sora. Sumilip siya at nakita si Sora na nagbuo ng kwento ng mag-isa, binanggit ang pangalan ni Haruka. Kinabukasan, umupo siya sa estasyon ng tren at patuloy na iniisip siya nang dumating si Yorihime doon at umalis sila para sa kanilang petsa. Kahit habang naglilibot si Haruka sa merkado kasama si Yorihime, ang kanyang buong pansin ay nakatuon sa pag-iisip tungkol kay Sora. Naging iritado siya sa pag-iisip tungkol sa kanya, kaya't hinawakan niya si Yorihime at dinala siya sa isang love hotel. Doon, sinubukan niyang pilitin ang sarili sa kanya, ngunit itinulak siya ni Yorihime palayo at umiyak siya habang tinatanong kung tunay na mahal siya ni Haruka. Hindi makapagbigay ng sagot si Haruka at umuwi sila. Doon nakita niya si Sora na natutulog sa sahig pagkatapos gawin ang lahat ng mga gawain. Kinabukasan, pumunta si Haruka sa library ng paaralan at nagbasa ng mga makasaysayang aklat tungkol sa mga kasal ng magkakapatid dahil gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Kinabukasan, nang magising si Haruka kay Sora, nakita niyang mataas ang kanyang lagnat at ipinagbigay alam ito kay Yorihime. Ngunit nang gusto niyang tulungan siyang punasan ang pawis ni Sora, tinanggihan ni Haruka ang kanyang tulong at siya ang nagpunas ng pawis mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, natutulog siya malapit sa kanyang kama. Nang magising siya, nakita niyang humahalik si Sora sa kanya. Nang pigilan niya siya, iginiit niya na nakita na niya ang bawat bahagi ng kanyang katawan at mahal na mahal siya niya. Nang marinig ito, nagsimulang halikan ni Haruka siya, pagkatapos ay tinanong siya ni Sora na magbuo ng kwento kasama siya. Pumayag si Haruka na bumuo ng kwento kasama siya at nagbuo sila ng kwento ng maraming beses sa gabing iyon. Kinabukasan, may magandang ngiti si Sora sa kanyang mukha na parang nakuha niya ang lahat ng kayamanan ng mundo. Ang dalawa ay ginugugol ang lahat ng kanilang oras sa bahay na nagsasama at hindi mapaghihiwalay sa paaralan. Nakita ng kanilang mga kaibigan ang kanilang kakaibang pag-ugali. Nang makita siyang nalulumbay, sinimulan ni Sora na magbuo ng kwento upang mapasaya siya at nakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Nang maglaon sa paaralan, patuloy siyang iniisip si Sora at sa sandaling matapos ang klase, umalis siya pauwi kasama siya. Pagdating sa bahay, nagiging hindi mapakali siya at nagsimulang bumuo ng kwento malapit sa pinto. Samantala, natagpuan ni Kozu at Yorihime ang telepono ni Haruka sa klase at upang ibalik ito, pumunta sila sa kanyang bahay. Ngunit narinig nila ang malalakas na tinig mula sa labas ng pinto, kung saan naisip ni Yorihime na ang kwento ay binubuo sa loob. Tumakbo si Kozu papasok at nakita si Haruka na bumubuo ng kwento kasama ang kanyang kapatid. Tumakbo si Kozu palayo mula roon sa pagkabigla, pagkatapos ay umalis din si Yorihime nang hindi nagsasalita. Matapos mahayag ang kanilang lihim, ayaw nang pumasok sa paaralan ni Haruka, ngunit pilit siyang dinala ni Sora sa paaralan. Pagdating sa klase, napansin ni Haruka si Kozu na may pulang mata dahil sa pag-iyak. Nang maglaon, nakipagkita si Kozu sa kanya at sinabi na mahal siya niya, ngunit hindi na siya makikipag-usap sa kanya. Pagkatapos, nakipagkita si Haruka kay Yorihime at sinabi sa kanya na mahal niya ang kanyang kapatid mula pagkabata at naging napakalapit nila sa isa't isa. Ngunit si Sora ay kanyang kapatid at hindi niya maipagpatuloy ang isang malapit na relasyon sa kanya, kaya't sinubukan niyang hanapin ang pag-ibig kay Yorihime, ngunit hindi nila nakamit ang layunin. Humingi ng tawad si Haruka kay Yorihime, ngunit umalis siya nang hindi nagsasalita. Naging malungkot si Haruka at nang lumapit si Sora upang mapasaya siya, sinubukan niyang pilitin ang sarili na bumuo ng kwento kasama siya. Ngunit sa kalagitnaan, napagtanto niyang mali ang lahat ng ito at tinanong siya na tapusin ang kanilang bawal na relasyon. Ayaw ni Sora na tapusin ang kanilang relasyon at nais na magkaroon ng mga anak mula sa kanilang relasyon. Nang hindi sumasang-ayon si Haruka, nagalit si Sora at sinaktan siya.
Nang maglaon, nagkaroon ng malapit na relasyon sina Haruka at Yorihime, at sa wakas ay natapos ang kwento ng magkasintahan na hindi maghihiwalay. Umalis sila ng bahay na magkasama sa pagtanggap ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. Makbo siya doon sa pag-asang makita si Sora. Sa kabutihang palad, natagpuan niya si Sora doon ngunit sinusubukan nitong malunod sa tubig. Sumunod si Haruka sa kanya upang iligtas siya pero hindi siya marunong lumangoy at nagsimula rin siyang malunod kasama siya. Nawalan ng malay si Haruka sa tubig at nang magising, nakita niyang nasa harapan niya si Sora. Nangako si Haruka na hindi niya siya iiwan at nagyakapan silang dalawa. Pagkatapos, umalis sila ng Japan at pumunta sa ibang bansa, kung saan walang makakapigil sa kanilang pagbuo ng relasyon dahil sa kanilang relasyon. Salamat sa panonood, paki-like at i-share ang video.